Magpapakalat ang LTFRB ng mga mystery riders para ito mag-inspeksyon ng mga PUV at terminal. At ang kanilang target, mga kakarag-karag na pampublikong sasakyan na pumapasada pa rin. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Mga jeepney na pudpud ang gulong, walang maayos na sandalan o butas-butas ang upuan ng mga pasahero. Marami pa rin pampubliko sasakyan ang kahit kakarag-karag na, pinapasada pa. Kaya ang college student na si Jasmine, choosy na sa pagko-commute. Kapag nakakita ko ng mga pangit na jeep, parang gusto ko lumipat sa kabilang jeep. Kasi syempre, di natin sure kung madidisgrasya ba yun o kung may mangyayaring aksidente, di ba po? Yan ang gustong baguhin ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Paiigtingin daw ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa mga bulok at kakarag-karag na jeep sa kalsada. So wala naman tayong tatanggalin sa daan. Wala tayong phase out, walang ganung mangyayari. Ang gusto lang natin, yung serbisyo sa tao, ang pahusay, no? At maayos, malinis, no? At safe. This is part of the basic services na kailangan mabigay natin sa ating mga pasahero. Ang LTFRB, merong mystery rider. Sila ang sisilip sa kondisyon ng mga public utility vehicles, pati mga terminal. We put the regional directors to task. Responsibilidad nyo yung area nyo. Our mystery riders, inspectors is to make sure na yung ating mga tao sa region are on their toes, that they're doing their job. Kakabit pa rin ng kampanyang ito ang pagkakaroon ng mga accredited na private motor vehicle inspection centers. At kung dati, basic checking lang ng ilaw, wiper at tambutso. Ngayon, level up na dahil mahigit 50 items pa ang idadagdag sa sisilipin sa mga jeep. Gaya ng preno, alignment ng gulong at kondisyon ng makina. Ang ilang jeepney na posibleng masampulan, mukhang pinaghahandaan na ang mystery riders. Hindi po papalitan naman po yan eh. Kada buwan pinapalitan po yan. Agree naman ang mga grupo ng mga driver at operator sa hakbang na ito. Pero sana raw kung mapatunayan namang roadworthy ang kanilang mga unit, payagan na rin silang pumasada. Sa ngayon kasi, hindi napaparehistro sa LTO ang mga jeepney kung wala silang maipapakitang provisional authority mula sa LTFRB, alinsunod sa guidelines ng Public Transport Modernization Program. Malaking bagay po itong inisyatiba na ito ng ating chairman ng LTFRB, Attorney Bigor Mendoza, kasi po mabibigyan kami ng pagkakataon na makabalik sa kalsada at makapaghanap buhay muli. Maglalabas naman ng bagong order ang Department of Transportation tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.